I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. That's why mayroong petition sa Supreme Court about that. Okay. What's your take on that, Yusek? Siyempre, tututulang ko yung sinabi niya. Di ba? Unang-una, sabi nga natin, may power na nga. Kung ikaw ba, bala kong magnakaw at dadami ka pa ba ng tao na makakausap? Sinabi nga ito kanina, bakit kailangan pang tapikin? Ito ang si Saldi ko, kung pwede nilang ipasok ito sa mismong pinaka-net. Diba? Bakit kailangan marami ka pang tawaging tao kung ang balak mo talaga magnakaw? Yun lang yun eh. O, ngayon pumirma ang Pangulo, of course. Kasi ito yung nakita niya. Inayos nila. Dito ng line items ng 194 billion pesos. Mas malaki pa sa sinasabing insertion. So ipakita na lang natin kung yung mga insertion na sinabi na yan, pakita muna nila bago tayo magsalita dito. Kung ito, pumasok talaga kay Pangulo ba talaga ang nakinabang dito, sinong proponent yan, sinong proyekto yan, dahil may sinabi na si kanina si si Sec Gatchalian, na marami silang nakita na yung mga vinito ng Pangulo, yung sinasabing mga proyektong sinabing pinasok daw ni Doon sa inilabas na mga dokumento ni, yung pinost, mga documents ni Zaldico sa kanyang Saka ito lang, kung totoo na may inuto sa kanya, bakit the following year, wala na siya as chair ng appropriation committee? O di ba dapat kung magkausap sila at nagkakasundo sila, dapat nandiyan pa rin siya. Ganun lang yan eh. Well, I hesitate to call a list a document already. I mean, I'd like to be a bit more prudent about kasi mga nilalabas, these are usually just Excel lists. If we want to call it a document, it has to be a document talaga, an official document. But anyway, what your thoughts on that? Yung listahan na nilabas niya, may pahina eh. Galing yun sa House Gov, yung bill. So again, whether that was vetoed or what, the fact remains there was an insertion. Whether whoever received the money, the fact remains there was an insertion and that it forms part of the House General Appropriations Bill. The assertion of Zaldico in his three-part thing na hindi lang insertion, may natanggap ng bilyones, 56 billion. What do you think of that? Ako'y naghihintay ng proof doon. Kasi iba yung nasa dokumento, iba yung sinabing binigay. Ngayon, kung titingnan mo yung maleta at yung assertions ni Gotesa, parang nagja-jive. Pero hindi mo naman kaagad makukonclude na natanggap yung 56 billion. Diba? So ako, kaya nga ang panawagan ko, sana buuin. Yung isang bagsakan. At saka yung picture po, maleta lang eh. Oo, mukhang may sale price pa isa eh. Oo, di ba? So, pero pag nakita mo si Gutesa, bakit lahat hindi alam kung nasaan din siya? Si Gutesa, siguro alam ni Yusek kung nasan si Gutesa. Bakit naman sa akin bibintang? Baka kayo may alam. Kayo naman kasi kakilala yan. Hindi, ikaw ang nasa gobyerno eh. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Hindi ko alam kung sino nag-present. Mismo na Hindi sino nag-present dyan. Baka kaalyado nyo nag-present yan. Ayan ang propaganda. Biro mo ang assertion mo, ako kasama. Ba't mo hinahanap sa akin? Baka alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado, never mind. Well, I respect the show. I do not want to go to the gutter. Don't start kasi. You're putting something to me. But you are representing government. But still, bakit ko malalaman? Hindi ako nag-present dyan. Bakit mo sa akin papatulong? You can always say it in a very nice way without insulting people. You don't have to start. You don't have to start. Let's ask on each one. Do we have any information from either end? Any information from either end of where he is? No, I don't know. There was someone who told me that he is in the custody of government, agencies of government, including the family. Including the family? Including the family. So, do I know for certain? No, it was relayed to me. Am I part of the scheme that some people would say I am part? I am not. I am just an ordinary citizen who loves this country and would like to comment on certain things. Tinanong natin yan sa Marines eh. At sinabi nila na wala sa kustodiya nila, walang nakakaalam. Siguro, dapat na natin tanong si Mike Defensor. We asked Mike Defensor again, medyo nagbago yung kanyang tono na parang as far as he knows, kasama yung mga dati niyang kasamahan. Hindi na klaro ngayon sa second version niya if we're talking about active duty or retired. It was just House Speaker, dating House Speaker. Kaya siya rin napakahalaga na dapat yung sinabi ni
ko, buuin niya. Yeah. Huwag yung striptease. Kasi mahirap yung striptease dahil subject to interpretation ng bawat isa. Hindi mo nakukuha sa ba talaga babagsak o dedireksyo yung kanyang mga sinasabi. Ano po I think masasabi? they both agree naman, at least as far as that's concerned, dapat kung may Lumabas. sabihin na lang. Uy, Tama ba? Ano yung sinasabi? Series nga kasi meron silang binabalak siguro. Series lang to. It's definitely a drama. Yung, bakit hindi na lang siya umuwi? Kasi may mga puna, syempre bigyan natin ng boses yung mga mga kababayan natin na nasa social media, mga pinupost nila, no, na kung handa ka nang sabihin lahat, isiwalat lahat, handa kang harapin yung mga ginawa mo, bakit hindi ka nang umuwi? Siyempre, napakahalaga na dapat yung sinabi ni Congressman ko, buuin niya. Yeah. Huwag yung striptease. Kasi mahirap yung striptease dahil subject to interpretation ng bawat isa. Hindi mo nakukuha sa ba talaga babagsak o dedireksyo yung kanyang mga sinasabi. Ano po I masasabi? think they both agree naman, at least as far as that's concerned, dapat kung may Lumabas. sabihin na lang. Uy, Tama ba? Ano yung sinasabi? Series nga kasi meron silang binabalak siguro. Series lang to. It's definitely a drama. Yung, bakit hindi na lang siya umuwi? Kasi may mga puna, syempre bigyan natin ng boses yung mga mga kababayan natin na nasa social media, mga pinupost nila, no, na kung handa ka nang sabihin lahat, isiwalat lahat, handa kang harapin yung mga ginawa mo, bakit hindi ka lang umuwi? Regardless na may banta sa buhay niya. Taong bayan, o yung Ghost Project na filean. Na may umusad. May umusad. Oo, 110 days na. Di ba? Meron na po Hindi ako na-file. May na-file na po. Kung hindi po kayo ng Ghost updated, Project? may na-file na po. Ilan? Sa Si Secretary 482. Vince. Ilan ang 482? Hahanapin ko po sa kanya, pero may na-file na po. Oh, So, wag po tayo, kasi medyo misleading po yung sabihin na sa Wala ilang pa araw, tayo. wala pa pong nagawa. Meron na pong sampahan Oo, ng kaya kaso. nga ang tinatanong ko ilan. Kaya nga, bibigay ko po Just sa to inyo be yung fair detalye. with facts, 482 are Ghost Projects, and nobody has even informed the public that out of the 482, 50%, 30%, 10% have been filed. Nag-ano po kami, nagre-report po kami, even during the press briefing. Ibibigay ko lang po sa inyo, dahil hindi ko lang po dala yung detalye ngayon, dahil hindi ko po alam na makakasama ko kayo. So, bibigay ko po kayo ng detalye, pero siguro kung nanonood po ang karamihan ng press briefing, nandun po yung mga reports namin. So yun ang nakakalungkot. Itong third quarter is really a downer, and I don't expect the fourth quarter will be any better. And usually yung fourth quarter Will rebound, di ba? Kasi Remittances. Pasko, di ba? Spending. Yung export mo, dahil Pasko yung mga products natin, but I don't think that will happen. And to a certain, that is very important for everyone. Pero ang Malacanang po ba is worried about mga ganito po, yung mga Yung nangyayari sa consequence ekonomiya? sa Of course. ekonomiya. Dahil sa nangyayari na to, dahil sa unang-una may kalamidad. Factor ito. Kalamidad at yung usapin tungkol sa korupsyon na inumpisahan ni Pangulong Marcos Jr. para imbestigahan. Dahil, tandaan natin, 2020 may ghost projects na wala naman nag-imbestiga. Ngayon lang. Dapat nga itong mga call for against corruption noong pa to Pero si Pangulong Marcos Jr. ang nagpa-umpisa. Well, anyway, nababahala rin ang Pangulo, of course, ekonomiya to. Pero nandun pa rin yung positive na view na makakaahon tayo, lilipas din to dahil nakikita naman ng mga investors na ang Pangulo mismo, siya ang kumakalaban sa korupsyon. At sana nga, wala na lang yung ibang mga obstructionist na, nang iintriga pa. Tulungan na lang natin ang ating gobyerno na mairaos to at mapanagot ang dapat mapanagot. Yun lang naman ang dapat. Don't you think the President would like to address the public after nitong paglabas ni Saldico? Kasi parang recently naman po, ang mga nangyari is more on yung pagre-report po niya, Q&As of media. Pero do you think... About Zaldico's statement? especially po since Address the public. Hindi siya nababahala dahil alam niya puro mali ang sinabi. Doon pa lang in-explain ko sa inyo kanina, in the absence of Ms. Kia, sinabi ko sa inyo, inisa-isa ko sa inyo kung ano yung mali. So, Inconsistencies doon inconsistencies. And at the same time, hindi na mabahala ang Pangulo dyan. Mas nababahala ang Pangulo na dapat mabilis na ma-action ng lahat ang mga kasong ito para may mapanagot na talaga. Yun yun. Dahil po sinabi nyo na mas nababahala siya, mas gusto niyang mas mapabilis. Though sabi nyo nga po kanina ay hindi siya makikialam sa ICI. Kaya nga, tinayo yung ICI para maging independent ito. Pero with this call
ano po, na for the people not saying na, well, yung mga miyembro po ng INC at nakikisa ngayon ay hindi enough sa kanila yung ICI. Gusto nilang mas maging transparent ang ICI. Sa tingin nyo, sa ano yung isinisigaw ng taong What bayan? intervention, if any? Actually, with this kind of rally, prayer rally, peaceful rally, hindi na kailangan magsalita ang Pangulo. Alam na ng ICI kung anong sinasabi ng mga tao. So it's up to them kung ano i-decide nila na procedure. Siguro po pang huli, before we both let you go, Ms. Malu, your take on this Maraming protesta. salamat sa inyong imbitasyon. Nananawagan ako sa mga Pilipino, karapatan po natin pumunta dyan sa EDSA at sa Quirino. Karapatan po natin, bakit? Dahil kung natatandaan niyo yung social contract, lahat tayo may karapatan, certain rights binigay natin sa gobyerno para pamahalaan ang ating buhay. Ang mandato ay galing sa tao, ang mandato ay kailangang respetuhin. Yung final po siguro, yung hindi climate change ang problema, hindi climate, kundi confidence. You have to build the confidence in the market. And part of that confidence is the level of trust. Attorney Claire? Yes, totoo yan. May karapatan po ang bawat tao na magsalita, ipahayag ang kanilang damdamin. Huwag lamang po silang manalig sa mga fake news. Yung po nakakasira sa ating gobyerno. Tandaan po natin, ang Pangulo po, siya po nagpasimula ng investigasyon na ito. Gusto niya po mapanagot, ang dapat na mapanagot, lahat ng sangkot, walang sinisino, kamag-anak, kaalyado, kaibigan. Hindi po ito exempted ayon sa ating Pangulo. So, kaya po, nandito itong Pangulo para yung trust po ninyo at yung confidence po ninyo ay mas lalo pang lumaki sa gobyernong ito. Tandaan po natin, kaisa niyo po ang gobyerno, kaisa niyo po ang Pangulo na masawata ang korupsyon. So yun mga kababayan, napanood nyo mga beswa, ang sagutan ni Malu Tikea ng Pulse Asia at saka ni Jose Castro. Yun, you see? Ha? Alam nyo, ang laki ng pagkakaiba ng isang abogado kaysa hindi isang abogado. Kasi, si Jose Castro kasi, no? Alam niya kasi mga kababayan, kung ano po yung nararapat na isagot. Diba? So, alam nyo, nagpapasalamat po tayo sa kanya. Talagang pinagtatanggol niya lagi ang Pangulong Marcos Jr. Kasi yun din naman talaga ang tama. At nasa tama po yung kanyang mga sinasabi. Legit po yan. Real talk po tayo. Kitang-kita nyo naman kung paano niya sinagot si Malu Tikea. May mali po doon si Malu Tikea. Tungkol kay Gutesa, sinasabi, nasaan ba si Gutesa? Anong sabi niya? Baka alam ni Jose Castro. What? At tama yung sagot ni Jose Castro. Bakit? Siya ba ang nagpresenta? Eh di bakit hindi tinanong ni Malu Tikea kay Marcolita o kaya Mike Defensor? Sila po ang may kapakana kung bakit nandoon si Gutesa. Bakit kay Yusek? Tapos sinabi niya pa, nasa kustodiya daw ng government. What the heck? Ano? Grabe, hindi kayo naloka. Alam niyo, ito si Malu Tikea, magaling mag-gaslight to no? Alam po natin, solid Duterte po yan. Solid DDS yan, kasi nakita ko sa rally ng DDS yan, mga kababayan. Si Tikea, at Pulse Asia, di ba? So, si Jose Castro, tingnan niya. Diba? Tama po yung kanyang sinasabi. Still, napaka-professional yung kanyang galaw, yung kanyang sinasabi. Lagi pong may basihan. Talagang palaban palaban si Jose. Ay, di talaga magpatalo. Ganun talaga mga lawyer. Tuwang-tuwa talaga ako sa kanya kasi lahat ng basihan, lahat ng... Natatawa ko kay Tikea. Tapos binalik. Ibig sabihin, lahat po ng sagot niya may basihan. Nag-react ka agad si Malu Tikea doon yung sinabi niya. Baka alam ni Malu Tikea kung nasaan si Gutesa. Me? Si Malu Tikea kasi ang nauna. Sinabi niya, alam ni Jose Castro, bakit siya ba ang siya ba ang nagpresenta? Oo nga naman, bakit nga ba? Siya bang nagpresenta? Hindi.
Si dapat tanungin si Marcolita at saka si Defensor. Silang may pakana eh. Ha? Ito talaga si News 5 ipasaway. Pinagtagpo talaga itong dalawa. Kung natatandaan nyo, si Tikaya guys, binabanatan si Yusek Castro eh. Sa social media. Dahil dito sa mga alam nyo naman si Yusek Castro napaka yan eh. Napaka straight to the point ang kanyang mga sinasabi. Pero talaga namang na-real talk si Malu ah. Ay, News 5. Pasaway talaga itong News 5 na ito. Parang sinadya yata ng News 5, pinagtagpo yung dalawa. Pero hindi, kasi guess lang naman nila yan. So yun mga kababayan, hindi alam ng mga anchor ng News 5. Aawatin yung dalawa. Ay, News 5 talaga oh. Alam nyo, iba talaga si Yusek Castro pag nagsalita. Alam nyo the way na magsalita siya. May pagka yan eh. Pagka-impact. Malakas ang impact yung kanyang sagot. Lalo pag hindi niya gusto yung mga parinig ni Tikaya. Talagang bulyaw eh. Ay, shout out kay Yusek Castro. Salamat po sa laging pagtatanggol sa mahal na Pangulong Marcos Jr. Salamat po, Yusek. Ito po, itong abogado na ito, Yusek Secretary na ito, alam nyo, deserve niya po yung mataas na posisyon sa pamahalaan. No? Oh, well, malay natin, mapromote yan. Hindi natin alam. Kasi, alam nyo, sa kanyang, hard work, ito, masipag to si Yusek eh. Magaling na journalist din ito eh. Ha? Oo, masipag siya po talaga, sa totoo lang. So yun mga kababayan, ano po ang opinion nyo? Sino ang mas magaling? And of course, yung trial lawyer, si Yusek Castro, no? So, yun guys, courtesy po ng News 5. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.